naalala ko, Kong, ha, noong Undoy, hindi kayo mabot ng lagpas tao, hanggang bewang lang ata doon sa... Hindi naman lagpas tao, pero talagang liig pa rin. mataas, Hindi opo. kakayanin ng kahit anong truck ang gamitin mo. Opo. So talaga mas marami yung tubig ngayon kumpara sa Undoy, ano ho? Hindi, mas marami pa rin yung Undoy pa rin ho? Oo, mas marami pa rin. Ganun, no? Kaya lang, ito, ang buong akala namin sapagkat ang dami ng ginawang mga proyekto doon sa may Marcos Highway. Opo, dami na construction Ilang beses nang tinibag yung mga kanal doon. Ang buong akala ko, dire-diretso na sa Marikina River yun. Eh, wala rin ka akong pagbabago pala ito. Kasi Marikina River, Kong, umapaw din po eh. Umabot doon sa level na, ano tawag doon? 20.7 meters din. No? Lagpas na ng critical level. Kaya nga po. Oo nga, pero hindi pa rin kasing lalim naman nung lugar namin. Ibig mo bang sabihin yung kinatitirikan ng halos ng kabahayan ng aming subdivision mas malalim yung kanyang yung lugar niya kaysa sa Marikina River? Hindi naman siguro. Apaw nga. Bagay, opo. Kasi kung umabot kayo hanggang kahapon, dapat dun, Kong, humupa na ng konti kasi Lunes, Martes, mga Miyerkules po ng umaga, humupa na yung Marikina, di ba? Kasi kaya ako nakalabas doon sapagkat ako'y mag-a-attend ng pagtitipon. Webis yun Ayun nga po pala, So, nakadalo na lang ako sa lokal ng EGM. Alam mo, papuntang medyo Pogo mataas na ng konti Medyo yun, mataas yun. Opo. Kaya lang, yung pagbabalik ko, sabing ganun nung gwardiya nung nagbigay nga ng kagandahang loob na yun. Hanggang hanggang alas 5. Ng hapon. Kailangan akong lumabas. Nakauwi na ako Kailangan ko lumabas sapagkat meron naman akong isang dinner na pupuntahan. Nakaset na yon. So dali-dali ako dahil lalabas ako dahil alas 5 lang. Kaya lang nag-uunahan ng siguro yung sa alas 5. Na-traffic ako doon. Malapit na ako doon sa pinto. Sarado na. So ang nangyari, napilitan ako inano ko na rin yung baha, pero nung panahon na yon na hanggang taas ng tuhod pa rin. Mataas pa. Napaka-on time naman nung may-ari ng compound na yun. Kung talaga alas 5. Pero sinabi naman niyang alas 5 talaga talagang gano'n. Oo, mabuti na lang. Isipin, alas 5 ng madaling araw hanggang alas 5 ng hapon, pero ibinigay niya yung espasyo niya. Ito pa, Kong Jen, ang problema. Ito palang naranasan nating baha ay pasimula pa lang na mas matinding baha dyan, ha? Naku po. Kasi nagsalita na... Sino naman ang nagsabi niya? Hindi ho basta-basta tao ito. Baka ma-demanda yan, Nelson, sapagkat nananakot na naman yan. Nako, ito po ay ang chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Prediction lang naman pala. Si Ana Lisa Solis. Sa isang climate forum, sinabi niya na bagamat itong nangyari daw Habagat at Karina ay nandun pa sa ENSO neutral. Ibig sabihin, walang La Niña, wala pang El Nino. Pero meron daw 70% chance na ang La Niña ay ma-develop August, September, October. So last quarter ng taong ito? Hindi, August na dyan. Okay. Dati October, December, October, November, December. Eto, iba na. August, September, October, third quarter na to dyan. Ating problema ay baha. Ito, may agad na solusyon na ang Pangulo. Kung ang kailangan natin ngayon, head-on na, pambansang solusyon para kontrolin ang baha. So, di head-on yan. Head-on na po. Baha ang pinag-usapan, ang problema tayo, ha? Ngayon po, pinupunan ng Pangulo na marami ng malalaking pagbabago sa sitwasyon ng maraming lugar ng bansa kaugnay po ng pagbaha. Ito po, ipinakikita po natin sa television ngayon, yung aerial inspection ng Pangulo. Ito po mga bahay ba ito? Oo, bahay yan, na nakalubog sa tubig. Ba't nagkaroon ng bahay sa tabing ilog? Alam mo, siguro, ang una nga, dahil head-on na nga yan din. Sa pangunguna ng DPWH, pwede namang hanapin yung mga inilatag na mga flood control projects. Ano ba nangyari dyan? Siyasatin ngayon ng DPWH. Kasi maaaring tama yung statistics 5,500 flood projects. Siguro kailangan nating siyasatin. Bakit nagkaganon, di ba? Sa makatwid, nailatag ngayon ng flood control projects. Ngunit, baka yung pagkakagawa ang problema. So hanapin mo ngayon lahat ng mga kontraktor
ng mga flood control projects na yan, siya sa atin, i-audit lahat yan, hindi ba? Yan ang tama, Papanagutin ang dapat na managot dyan. Kasi maaaring inilatag mo, humingi yung isang constituent, kasi po meron kaming flood problem dito, so binigyan halimbawa. Ngayon, nagawa ba ng totoo yun? Natapos ba sa... Kung ano yung specification, kung ano yung plano. Baka mamaya, 1 kilometro yun. Ang tinapos mo, kalahating kilometro lang. So wala ding mangyayari. Babaha talaga. So wala rin kapupuntahan pala yung ginawa mo. Dapat dito, may audit lahat yan. Ang nangyayari sa ating COA kasi, Jen, alam mo naman, post-audit. Post-audit nga. Ayan, hindi pa nga na post-audit. Ngayon, sasabihin ngayon na, lahat po ng flood control project sa isablay po. Wag na po kayo mag-audit. Nakita na po namin Ang tanong doon, nung natuklas ang sablay, gano'n na lang ba? Dapat na mayroong managot. Pero sana, nung umpisa pa lang, nasa umpisa pa, paano nagiging flood control ito? Yung specification mo, kulang. Doon pa lang mapapansin niya na Yan, na talagang gagawa yung contractor ng kaaliwas-wasan. Bakit kanya yung materialis mo, specification, mali? Tingnan mo kanya yung riprap mo. Opo. Paano ngayon? Babagsak yung nito. Kaya nga yung flood control masisira kasi yung ginamit mong materialis substandard. Nako. Di ba? Sa part naman kong ng leader ng Kamara, ang inyo pong Speaker Martin, kinakailangan natin ng modernong flood management master plan sa Metro Manila. Dahil nga po sa nangyari na malawakang pagbaha. Ginawa po ni Speaker Martin ang pahayag, nagkaroon pala siya ng pamamahagi ng mga relief goods sa San Juan, kasama po ang ilang mga opisyalis ng Kamara. At ganoon din po ang isama daw po sa bagong pagkaplano ang pagkasaalang-alang ng mga relokasyon. Ako, isa pa po problema ito relokasyon ng mga nakatira sa mabababang lugar at mga lugar na madalas bahain habang binibigyang diin niya po ang epekto ng pagbabago ng klima sa tindi ng mga bagyo at mga pagbaha. Sinusuportahan din po yung panawagang imbestigahan. Magkakaroon na atake ng investigation by next week. May naghain na ata ng mga resolusyon at panukala kong yun hong matinding pagbaha at ang pagtiyak na tama ang ginagawang paggamit ng pondo para po sa flood control projects. Yan ang sinasabi ko. Yun ang dapat na mangyari. Yun. Diyan na makikita yung mga kontraktor kung sino yung gumawa niyan, di ba? May nagtaya pala kung flood control pala pag-uusapan, Nelson, kung isang araw, gumagastos pala tayo ng 1 bilyong piso. 1 billion pesos a day. Kasi parang 400 billion ang ginugol yan. So, dinivide niya sa 365 siguro. Kaya mahigit 1 bilyong piso. Grabe naman, mahal yan. Sana man lang kung nagkaroon sana ng katuturan Yun na nga po. Halimbawa, wala man lang nabaha. Kahit paano, yung inilatag mo, yung ipinundar mong 400 billion, may katuparan. 400 billion nga yung ginamit mo dumating din naman yung 400 billion na volume ng tubig. Naku po. Anong gagawin mo? Okay na sana kung mabilisan ang humupa ang problema, maabot na ilang araw din bago humupa. Ibig sabihin, barado talaga. 2 araw at kalahati nung makalabas ako. At mabuti pinayagan ako nung may-ari ng compound na yun na kahit paano makadaan ako ron. Paano kung walang magandang loob na ako'y makadaan doon sa compound niya? Hindi malamang ko hanggang ngayon, nandun pa. Hindi ka makaalis. Hindi ako naka-attend ng pagtitipon dahil lamang doon. Nako, ang isa pa pong may problema ngayon, Kong, ay ang education secretary natin, sapagkat si Secretary Sani Angara, nag-iisip-isip kung paano niya paalisin yung mga nasa evacuation, mga nasa eskwelahan na ginawang evacuation center. Yung problema nga niya yun. Paano mo nga open na ng klase sa Monday. Simula na opening ng klase. Tignan natin kung yung baha naman kasi walang pinipiling araw hanggang ngayon po marami pa rin ata sa Bulacan, Pampanga at mga katabing probinsya, ang eskwelahan mismo ay lubog sa tubig baha. Nako. Anyway, basa po kami ng ilang mga reaksyon. May kinalaman sa ating Vox Populi. Tuloy pa raw ang ating talakayan. Nason, ano pa ba yung nasa
parangkahan mo? Ito, yung isa ring viral ngayon na Jen Kong. Mayroon viral, oh. Yung isang residente na galing sa evacuation center. Naghahakot ng gamit. Oo. Ang problema, siya ay nakamotor, naka-helmet, pero naka-tsinelas. Oo. Ano nangyari? Hinarang siya sa isang checkpoint at sinabing, ay, labag sa dress code yan, violation yan. Dapat naka-tsinelas ka habang nakamotor? Hindi, bawal yun na naka-tsinelas. Ang sabi ho ni Jericho Evangelista, baka pwede naman i-consider nyo na galing ako sa bahati rin yung bahay ko. Ayan, puro putik, naglilinis nga ho kami. Ay nga yung mga gamit namin, isa-isa ko nang ginadala. At saka ito, yung ginamit kong tsinelas galing sa evacuation. Tingnan yung tsinelas ko, Valenzuela City Evacuation Center yan, tinikitan pa rin ko, hindi siya pinalagpas nung hindi man lang binigyan ng consideration. Ibang klase din tumupad ng tungkulin yung enforcer na yun. Ang sabi ng enforcer, ako nga yung kotse ko, lumubog din eh. Pero hindi ka naghahakot ka mo. Di ba? Wala ka sa evacuation center. Pagkaiba ganyan. Mali naman yung enforcer na yun. Tama. Panahon ng kalamidad yun. Alam mo, yung mga batas natin, ang pinag-uusapan natin, pagka regular naman ang circumstansya, pero pagka yung ganun merong emergency naman, Tama. paano niya may isa sa katuparan lahat ang kinakailangan, requirements ng batas, panahon nga ng kalamidad Mabuti nga nakatsinelas pa yung tao Paano kung nakayapak yun? Di lalo na niyang hindi pinayagan. Magkaroon ka naman. Maintindihan mo naman yung espiritu ng batas, Mr. Enforcer. Hindi naman tama yun. Hindi lahat na nakalimbag. Minsan ang batas kasi natin nakalimbag. Walang puso yun, pero dapat na nagpapatupad yan ko, may puso. Di ba? Sa sitwasyon. Alam mo, pagkaranihan mo na general acceptance na to, pagka mayroong mga force majeure na ganyan, pinapayagan yung flexibility ng batas hindi naman yung ipatutupad mo ng kung halimbawa kagaya ng isang normal na kondisyon. Opo. Kaya nga merong exception sa mga natin Tingnan mo yung nung nakaraang nung COVID na pinag-awayan sa mga pagdinig sa Kamara halimbawa at saka sa Senado yung kung magkano ba yung presyo ng binili mo. Opo. Nakalagay sa batas under urgent and emergency situation. Kahit hindi mo nasundan yung procurement law, nakalagay naman yun Kasi nga, ang factor na nagpapaiba ng ganung pangyayari ay yung emergency nature ng kondisyon ng sitwasyon ng bansa. Kapag magbibiding ka pa, kailangan na nga yung gagamitin mo sa ospital. Paano mo susundan yung bidding natatapos yan 2 months mamamatay na lahat itong mga tao sa ospital, magbibiding ka pa? Nako. Yun na nga. Ganon din yung dapat na gawin ng enforcer. Titingnan mo naman kung normal ba ang sitwasyon. Hindi po ganyan, abnormal. Mabuti nga, pasalamatan mo't nakatsinelas. Kahit nakahubad pa yan, papayagan ko akong enforcer Nakikita mo naman ang sitwasyon naglilikas siya ng mga gamit at siguro Tsaka kung hindi ito sa lugar na walang baha, Valenzuela City ito Ibig sabihin, on that time na nangyari ito, baha pa rin sa mga palipaligid. Kaya ako maniniwala, yung Mayor West Gatsalian, malamang baka siya na magbayad ng ticket na yan. Kaibigan niya naman kung si Mayor West, di ba? Ay, nako. Dapat exempted na sa ganun muna. Emergency ang sitwasyon. Tama. Pero pagka ang pinag-uusapan dyan, sa tagal na ng panahon na ganito yung kinasasapitan ng bansa natin, alam na natin ang mga kalamidad, alam na natin ang mga weather system na bumibisita sa ating bansa taon-taon. Dapat sana nakahanda na lahat tayo sa magiging consequence at saka yung mga epekto ng lahat ng kalamidad. Kung baha, alam na natin. Kung bagyo, alam na natin. Kung lindol, alam na natin. At kahit ano pang klaseng kalamidad, sana yung preparedness natin, nakapagtayo na nga tayo ng napakaraming mga opisina tungkol dun sa yung preparedness, meron tayong Climate Change Commission, meron tayong NDRRMC at saka may mga ganun ding
katapat na mga opisina sa mga probinsya at saka mga munisipyo. Di ba dapat yung kahandaan natin ay nasa level na talagang maasahan mo na halos pangkaraniwan na kanya kapag dumating ang ganitong kalamidad, ito na ang nangyayari, ito yung ginagawa natin. Di ba parang cycle na ito? Opo. Meron kasi tayong mga kababayan ko, nagiging kampante na, no? Na una, sa hirap ng buhay, ni walang pambili ng gamot, hindi ayaw, pag nakakita ng ospital, ayaw pumunta ng ospital, kahit na po may mga dinaramdam na siguro sa kanilang katawan, Kong. Hindi naman sa ayaw pumunta ng ospital, siguro dahil sa walang magagamit naman. Di ba? Kasi lalo sa hirap ng buhay. Di ba? Sino naman yung magtitiis nung dinaramdam niya yung kanyang karamdaman dyan, hindi pupunta kung talagang may magagamit naman yan? Totoo po. Ang iba nga ngayon, gamit na natin ngayon kung yung PhilHealth. Usapin nga pa ng PhilHealth kung ano ba pananood nyo doon sa pagbabalik daw ng pondo, 89 billion pesos sa National Treasury. Ibinalik ng PhilHealth sa National Treasury? Ako sa tingin ko mali yun din. Ganun ba? Kasi yun ay kinuha mo sa tao, ibabalik mo sa tao dapat. Kasi yun ay para sa kanilang kalusugan yun . Kasi insurance yun sa ano mo . Hulog din ng membro ko, di ba? Hinulog niya yun sapagkat inaakala niya yung buong taon na yun, na paghuhulog niya yun, ano pang mangyari, ibalik mo rin sa kanya. Yun. Sapagkat gagamitin. Ibig sabihin nun, hindi mo ginamit. Ba't hindi mo ginamit? Yun ang problema . So, management function ito . Kapag meron kang ibinalik, ibig sabihin, meron kang sobra. Hindi ka dapat sumobra . Kasi dapat to, gamitin mo lahat. Doon sa panahon na kung saan ay nakarecord yung na-contribute ng mga miyembro tungkol sa PhilHealth. Insurance nila ito . Totoo po. Ngayon, pagka binalik mo, edi ngayon, nag-commingle ngayon sa National Treasury. Pag binalik yun, hindi na para sa PhilHealth. Paano mo pa ngayon matutukoy? Sana man lang yun, ay ibalik uli sa PhilHealth. Pero yung serbisyong dapat na natamasa niya, hindi mo rin naibigay. Yun ang nga po ko. Sana doblehin na lang siguro pagkabalik sa susunod na fiscal year siguro. Ayun na nga po, no? Ay, kasi consider as GOCC kong, ang problema ata, mga GOCC, kapag sa isang taon o 2 taon na hindi nagamit, automatic ata binabalik sa National Treasury ko. Ang tanong, ba't hindi mo nga ginamit? Tama. Automatic na dapat ginamit mo sapagkat para sa kanilang kalusugan. Sasabihin mo ba, bakit ko naman gagamitin? Kukunti lang ang nagkasakit ngayon. Hindi po, ang daming ang hindi nakakatikim ng gamot . Ang daming hindi nakakapunta ng ospital . Yun na nga po ko. Hindi ba? So siguro pag-usapan nila kung paano magagamit yun. Ang totoo niyan, hindi lang naman ang PhilHealth yung mga underutilized na yung mga budget na binibigay namin. Yung kanilang tinatawag na budgetary usage, hindi lahat na nagagamit . Savings daw po kasi yun, Kong . Para may mapaghati-hatihan pag Disyembre, di ba? Hindi ba tinanggal na yun dahil nga nagiging motivation sa kanila. Sige, magtipid tayo kanya. Magtipid tayo sapagkat pagdating ng katapusan ng taon, meron tayong mapag-uusapan. May savings tayo. Mali nga ho. Kung may itatanong lang ako sa inyo kasi hindi namin kayo nakausap after SONA. Doon nabanggit ni Pangulong Bongbong yun, yung i-review yung EPIRA law. Matagal na natin pinag-uusapan ito. Ano bang reaction nyo doon, Kong? Siyempre ako, masaya ako nabanggit yun. Sapagkat alam mo, 10 taon na nating inilalaban yun . At sana, dahil sa nabanggit nga ng Pangulo yun, magkaroon sana ng mabilis at saka mabisang pagtalakay ng mga, siguro masasama na yung aking mga iniakdang mga panukalang batas. Nelson. Sinabi pa rin ng, hindi lang ang Pangulo, bago pa mag-SONA, nung i-address kami ng speaker, sinabi niya na isa sa isusulong nila ay yung pagre-review ng EPIRA para pagkatapos ng budget hearing, sabi niya, at bago matapos ang taon, ay maibaba natin ang presyo ng kuryente. Sabi ko, gusto ko yan. Ang problema lang, sa experience ko, kung ang pag-uusapan lang ay hanggang Disyembre, hindi ko alam kung yun ay magkakaroon ng katuparan sapagkat ako
Hindi lang 10, siguro 15 taon ang pinaghintay ko sa mga ginawa kong panukalang batas eh. Pagkatapos ito, pag-uusapan natin, 6 months lang matatapos. Tingnan natin. Baka namang dahil sa nagutos na yung Pangulo. Pero hindi ko alam anong klaseng review ang gagamitin. O ang gagawin. Baka naman yung i-review lang, yung mga minor na hindi pagmumulan ng pagbaba ng presyo. Kailangan, yung gagawin mo, yung talagang mapababa mo yung presyo ng kuryente. Malaki ang ibubunga nun. Yun po talagang utos ng presidente. No? Tinukoy niya na tayong mataas ang kuryente natin, kaya dapat hindi kasi hindi yun daw epiralo, hindi naging resulta sa pagbaba ng presyo, kaya pinapareview ko. Yun talaga objective. Ayan, kailangan siguro, ewan ko kung narinig ng mga kumpanya na gumagawa ng kuryente yun. Sapagkat pagka sinuri mo yung EPIRA, ang unang-unang tatamaan doon, yung provision ng tinatawag na cross-ownership. Doon, yun lamang ang ligwakin mo, yun lamang ang alisin mo roon. Talagang makikita mo na may pagbaba ang kuryente. Ang problema lang, sino mag-uumpisa nun? Sino mag-uumpisa nun? Sapagkat yung bumibili ng kuryente at gumagawa ng kuryente, iisa. So ito, bibili siya ng kuryente doon sa alam niya na meron siyang interest doon sa gumagawa ng kuryente. Yung gumagawa ng kuryente na pinili niya, yun ang pinakamataas. Kasi kahit mababa yung isa, hindi siya bibili doon dahil wala siyang interest doon. Wala siyang tubo. Meron siyang 40% o 30% doon sa isa, pero ang taas naman ng kuryente, pero bibili pa rin siya. Yun ang cross-ownership. Tanggalin mo yun. Baka sakaling maniwala ako, paano ngayon yan? Kaya nga nasabi yan ang lalaki nito, puro higanting mga oligarchs ito. Sa bagay ko, kami naniniwala, kahit higante, kaya nyo namang tirahin na katulad ni David, di ba? Yung reaksyon ni Kong Dante dyan, ito sa pinag-uusapan ngayong street sa Makati. Kasi Kong, yung Hill Puyat Avenue, siguro alam niyo yung Hill Puyat. Buendia. Yung Buendia. Buendia dati yan. Yes po. Naging Hill Puyat. Alam niyo ba na pinalitan ito ng Hill Tulog Avenue? Ano? Hill Viral po ito ngayon sa social Hill media. Tulog Avenue. Dahil Puyat. Meron ho. Pareho rin yun, di ba? Kapag ka puyat ka, wala kang tulog. Ngayon tulog. Tulog na kasi laging puyat daw Kaya ito mga dyan. Meron ho kasing isang food supplement na nagpapalaganap ng mahimbing na pagtulog ang nakialam doon po sa street sign sa Makati. Sa halip na yung Hill Puyat, abay pinaltan po niya ng Hill Tulog Avenue. Alam mo ba dyan, may statement si Mayor. Di ba ibinasa ko kanina? Pero bago ito ay... Sinong may statement? Si Mayor na Makati. Abi Binay ng Makati. Meron palang nag-approve. Ganun ba? Yung kanyang latest na, yung hindi pa yung kanina umaga, yung merong bandang tanghali na. Nag-approve. Saan galing? Meron palang official niya sa City Hall, nag-approve na, sige, payagan yung marketing strategy na yan. Kaya nagawin mo ng... Hill Tulog, yung street sign, Kong. Alam mo, mali naman yun Hindi, kung sa akin, wag masyado yung drastic. Siguro ang gawin niya, Hill Antok. Ay, ako, tinan mo yung sa video. Kailangan may transition di ba? From puyat, inaantok, tapos tulog, di ba? Masyado naman ito Dinerecho niya na kagad. Kung kaya gawin niya munang Hill Antok. At least, may paghahanda siguro, inagpakansok muna. Ang sabi ho ni Mayor Abi ay... Kung nakarating ayan sa akin yan, hindi pwede yan. Hindi ko kagad papaayan, Kung dumaan sa akin yan, rejected agad yan. Ang problema, hindi yata doon lang sa baba nakarating At bilang isang abogado, Kong, di ba, hindi naman tayo pwede basta-basta nagbabago ng pangalan ng isang karsada. Hindi naman niya binabago Ginagamit niya lamang yon para pataasin niya. Yung sa marketing niya Kaya lang papasok din sa parang nade-desecrate naman yung pangalan. Noong dating senador, Hill Puyat. Yes. Dating Senate President pala yan. Inabot yan ni Nelson Opo. Ako kasi... 1972, ayan po, Kong. Parang hindi ko na inabot. Opo. Hindi, ako parang ang inabot ko dyan, parang high school ako dyan. Representative ako ng Red Cross. Opo. Sa probinsya. Pagkatapos. Hindi, yung competition sa Red Cross. Ako ang representative ng Tarlac yan ang yan ang naging guest speaker namin
natatandaan ko pa kung saan namin ginanap yung aming piging, yung aming dinner. Opo. Noon lang ako nakarating noon, yung De Plaza. Ayan, yung De Plaza sa may... Nandiyan pa ba ngayon sa Makati yung De Plaza, Jen? Parang iba na po ata ang pangalan ngayon. Oo, doon. Binago na nila, opo. At ang guest speaker nga, yung ay si... Senate President. Noon ay Senador Gil Puyat. Gil Puyat. Ang title pa nung aming convention noon The Challenge of National Compassion. Isipin mo, tagal na nun, ha? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Nelson. Sinasabi ko lang, yung parang nadedesecrate yung pangalan. Hindi naman, huwag naman nating lagyan ng anumang elemento ng parang katatawanan. Dahil lamang sa kagustuhan mo na mag-promote ka ng produkto o kung ano man. Kaya nga po ang ginawa daw ni Mayor Abby Binay ito, tinawagan yung pamilya Puyat. At isa daw po sa pinaka-may edad do sa pamilya Puyat ay nagsabi, alam mo ba niya, Mayor, nung bata pa kami, yan din ang mga memes o biro sa amin nung kami nasa eskwelahan pa. Na sa halip na Puyat family, ang tinatawag sa amin ay Tulog family. Hindi sa makatuwid, hindi na... Bigla daw na... So hindi na nakataka sa kanila yon, hindi na masyadong... hindi na sila nabigla. Opo, naging katawa-tawa nga raw po yung nangyari nung tinawag. Nabigla pa nga raw sila nung tinawag ni Mayor Abby Binay. Pero ganun pa man, humingi pa rin po ng dispensa ang butihing mayor ng Makati City. Isa sa mga apo niya, yung kumari ko, si Ana York Bondok, Congresswoman Ana York Bondok. Yung nanay niyo, Puyat anak ba? Anak ni Gil Puyat. Ngayon ko lang naalaman, no? Si Congresswoman Bondok pala ay... Puyat yan. Opo. Yung ating, yung dating Tourism Secretary, Berna Puyat, ay asawa niya yung anak ni Mami Baby Puyat, na asawa ata ni, President, Senador Gil Puyat. Ayun. Anyway, ay ngayon ata pinabago na. Agad-agad naman pinapalitan na. Binalik na sa dati. Kasi marami ding naligaw dyan Yun na nga. Yung mga pakibaba. Anong ibig sabihin nila? Pansamantala, ginawang Gil Puyat. Tulog po talaga. Yung street sign, ikaw ngayon, Ayan, street sign mismo. Binago po mismo Gil Puyat, tapos sa kabila, Gil Tulog. Nasaan yung Gil Tulog? Ayun. Binago talaga yung street sign. Sino nagbago? Yung siyudad? Hindi po, yung nagpo-promote ng food supplement. Pero pinayagan ng siyudad? Pinayagan nung ilang opisyal. Pero hindi nakarating kay Mayor. Ayun. Teka muna, paano mangyayari yun? Bago mo palitan yun, Inakyat ko talaga nila, Kong. Pinalitan yung street sign. Nagkaya na galit Hindi, walang officiality yung pagkakapalit. Kung baga, pinayagan lang siyang palitan pansamantala siguro. Pansamantala po. Kasi yung pagpapalit kasi, ordinansya yun Hindi pwedeng hindi malaman ng mayor Yung street sign lang pinalitan, Kong. Yan, yung nasa ibabaw po ng poste, tinanggal nila yung Gil Puyat, nilagyan ng Gil Tulog. Pero kayo ng umaga naman, ginawa na binalik na sa Puyat. Gil Puyat Avenue. Kasi kailangan natin magpuyat Inaalam nila ngayon kung anong produkto yung nakialam nito. Nagpo-promote daw po ng melatonin Yung kung ano man yung melatonin na yan, yun ata dahil nakakatulog ka. Yun daw po yung sangkap para magkaroon tayo ng deep sleep. So hindi naman kontra sa lamok ang inaano niya? Hindi po. Katuluyo. Hindi, akala ko kulambu ang ibinebenta niyan. Hindi po. Hindi na, kahit wala illegal nga yan ano pang formal na kailangan nila na ayusin. Siguro sa mga illegal, wala na sigurong deadline, magsilayas na kayo rito. So dapat magkaroon nila, may legal talaga, lalo na yung binigyan ng lisensya ng ng ating PAGCOR. Pero yung mga illegal, hindi na nabibigyan kasi wala namang mga papeles talaga yan. Pero ang focus lang ata ngayon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, yun daw mga legal. Kasi yung illegal na daw ata, hindi nila alam kung saan naroon ko. Kaya nga, so paano mo sila i-terminate? Paano mo bibigyan ng winding up? Hindi naman sila formally naka-attach at wala naman silang lisensya. Nag-operate sila ng walang kinalaman ng mga batas. Di ba? So wala rin silang mga karapatan. Wala rin silang dapat na angkinin na halimbawa pagkukulang ng pamahalaan. Di ba? Walang liability ang pamahalaan. Sila ang gumawa ng paraan na sila mag-operate nang walang kaalaman at walang otorisasyon ng ating pamahalaan. So dapat ang basa dito ng mga authority ko ay
dahil ipinatigil yung legal, higit lalong matigil na lahat ng illegal. Hindi naman kailangan ipatigil yung mga yun. Dapat tumigil na yung mga yun. Dapat hulihin. Dapat pinaguhuli na yun. Ang katwiran na kasi... Unang-una, dapat hindi nakapag-operate yung mga illegal. Ang dapat siya sa atin dyan, kung sino yung may kinalaman, kung bakit nakapag-operate yung mga yan, lalong-lalo na sa mga probinsya, di ba? Opo. Kasi ang magtataka ka naman, di ba, ang probinsya kasi, yung konseho, nagbibigay yun ng parang permit, yung walang tumututol sa bayan nila, bibigay nila yun sa isang kumpanya na walang tumututol, pwede kayong magtayo dito ng operasyon ng inyong pogo. So, ibig sabihin, dumadaan sa local government official yun. Hindi pwedeng pero alam naman nila na bago sila makapag-operate doon, may lisensya naman na i-issue yung PAGCOR. Pag walang lisensya, huwag mong payagan. Katulad ng mga inire-report dyan sa Central Luzon. Isip-isipin mo, 43 halimbawa na building, pagkatapos pag sinayasat mo yung consumption niya ng elektrisidad, 1,500 lang. Pati kuryente ko. Isip-isipin mo, mahigit na 40 na building, pagkatapos ang elektrisidad do 1,500. Samantalang ako baka naka-metro sa City Hall ko. Hindi ko malaman kung saan siya kumukuha ng kuryente na ganun lang yung... Ano lang atay ko, para lang masabi, nagbabayad ata sila ng kuryente doon sa... Hindi, sana kung makita ko halimbawa, nag-inspection ako, yung mga trabahador, puro pamaypay ang kanilang ipinapaypay sa sarili. Baka maniwala ako di ba? Paano siya makakapagtrabaho kung paypay na siya ng paypay? Pero nung tinignan ko, pati sa ilalim pala, high-tech yung mga humihigop ng tubig Kaya nga, pati tubig natin, hinigop nila ng hindi nalalaman ng water district. Mabuti pa sila. Mas high-tech pa po gamit nila Mabuti nga sila, illegal na nga sila, pero nagpasasa sila sa tubig natin, higit pa sa tubig na iniinom natin. Ang balita ko manamis-namis pa raw ang tubig nila.